pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa at pagsagot sa mga tanong sa ikatlong baitang. Ang pamagat ng ating kwento ay ang alamat ng paru-paro. May isang matandang babae na naninirahan minsan sa baybay ng Look ng Malaguna. May halamanan siya ng mga gulay at bulaklak. Malimit siyang dalawin ng mga tao sa karatig pook. Dinadalhan nila ng isda ang matanda at binibigyan naman sila nito ng mga gulay at bulaklak. May palagay ang mga tao na engkantada ang matanda dahil sa gabi at hindi sa araw nito inaasikaso ang kanyang mga halaman. Isang araw, may dumaloy na mag-asawa sa nayong iyon. Lubhang mapagmataas ang mag-asawa. Sinabi nilang magagandang bagay lamang ang kanilang ibig. Minsan, naparaan ang mag-asawang ito sa tapat ng bahay ng matandang babae. Nabighani sila sa magagandang bulaklak at halamanan nito. Kaagad silang namitas ng mga bulaklak ng walang pahintulot. Habang namimitas, nakita sila ng matandang babae at pinaalis sila. Sa halip na umalis, nagalit pa ang mag-asawa at pinagsabihan ng masasakit na salita ang matanda. Pangit daw at maramot ang matanda. Nang marinig ito ng matanda, umakyat siya sa bahay. Bumalik siyang may dalang baston. Tinapik niya ng baston ang balikat ng mag-asawa. Iyan ang bagay sa inyong mga lapastangan sa isang matandang babae, sabi niya. Bago sila nakakibo, ang mag-asawa ay naging paru-paro na paaligid-aligid sa mga bulaklak. Naunawaan ba ninyo ang binasang kwento? Ngayon naman, sagutin natin ang mga katanungan. Number 1. Nakatira ang matandang babae sa blank. A. Paanan ng bundok. B. Baybay ng Look ng Laguna. C. Gitna ng halamanan. Number 2. Anong mayroon sa matandang babae? A. Malapalasyong tahanan. B. Halamanan ng gulay at bulaklak. C. Halamanan sa gubat. Alin ang totoo? A. Mabait ang matanda sa mga tao sa karatig pook. B. Masungit at maramot ang matanda sa mga tao sa karatig pook. C. Hindi siya nakikita ng mga tao sa karatig pook. Number 4. Alin ang patunay sa iyong sagot sa bilang 3? A. Pinagtataguan niya ang mga tao sa karatig pook. B. Galit siya sa mga tao sa karatig pook. C. Binibigyan niya ng gulay at bulaklak ang mga tao sa karatig pook. Number 5. Ano ang palagay ng mga tao tungkol sa matanda? A. Engkantada. B. Mangkukulam. C. Aswang. Number 6. Sino ang dumalaw sa nayon isang araw? A. Manlalakbay. B. Mag-aaral. C. Mag-asawa.
Number 7. Ano ang pagkatao ng mga dumalaw? A. Magagalang. B. Mapagmataas. C. Maramot. Number 8. Nagalit ang matanda sa mga dumalaw dahil blank. A. Umakyat sila sa bahay ng matanda. B. Sinira nila ang mga halaman at bulaklak. C. Namitas sila ng bulaklak ng walang pahintulot. Number 9. Alin sa mga sumusunod ang huling naganap? A. Pinaalis sila ng matanda. B. Bumalik ang matandang may dalang baston. C. Namitas ng bulaklak ang mag-asawa. Number 10. Ano ang nangyari sa mag-asawa? A. Naging paru-paro. B. Naging alipin ng matanda. C. Naging kaibigan ng matanda.